Era ni Joy. Sa isang masiglang vlog, masayang ibinahagi ng isang tagagbalita mula sa Kalingap community ang magandang balita tungkol sa kalagayan ni Joy, isa sa mga kilalang personalidad sa kanilang grupo. Sa kabila ng mga matitinding pagsubok, tila muling bumangon si Joy. Ngayon ay nasa tinatawag niyang solo era, kung saan nangingibabaw ang self-love, confidence at positive energy. Joy, blooming at masayahin. Napansin mismo ni Kalingap Prab ang masayang aura ni Joy, lalo na sa kanilang banter na tila magkuya. Tinukso pa siya ni Prab kung siya'y muli na namang in love, pero pabirong sinabi nitong bawal ma-in love. Ang usapan ay puno ng kulitan at biruan na nagpapakita ng gaan ng loob ni Joy at ng suporta ng kanyang paligid. Mensahe ng pagbangon. Pinuri ng vlogger ang katatagan ni Joy, hindi siya nagkulong sa lungkot pagkatapos ng mga pagsubok. Sa halip, mas lalo pa siyang naging masigla at positibo sa buhay, isang bagay na bihirang makita agad-agad sa mga taong dumaan sa heartbreak o kontrobersya. Sa kabila ng mga pangbabash at intriga, ipinakita ni Joy na kaya niyang dalhin ang sarili niya ng buo at may dignidad. Pagbati ng mga tagahanga. Inilahad din kung gaano kalaking papel ang ginampanan ng kanyang fans, Joynetics, na nanatiling tapat sa kanya sa kabila ng lahat. Hindi nila siya hinusgahan. Sa halip, mas lalo pa siyang minahal. Ayon sa vlogger, ang suporta ng Joynetics ay isang inspirasyon kay Joy para magpatuloy, hindi lang sa career kundi pati sa pag-aaral. Issue ng tattoo, pagpapahayag ng lakas. Nabanggit din ang kontrobersya sa kanyang tattoo. Ayon sa vlogger, hindi dapat ito gawing issue dahil ito ay isang form ng art. Inilarawan ng tattoo bilang simbolo ng lakas at tapang ni Joy, na sa kabila ng sakit, literal man o emosyonal, ay kaya niyang dalhin ito ng may class at grace. Ang tattoo, na hindi man alam ang eksaktong kahulugan, ay tila simbolo rin ng resilience ni Joy. Solo era with self-love. Itinuturing ngayon ni Joy ang kanyang panahon bilang isang malayang babae bilang solo era, isang yugto kung saan natututo siyang mahalin ang sarili, yakapin ang kanyang pagkatao, at muling bumangon ng walang inaasahang kapalit. Inihambing ito ng vlogger sa mga sikat na love teams na tila hindi kumpleto kung wala ang kapareha, habang si Joy naman ay namamayani sa kanyang sariling kwento. Pagkilala sa tunay na suporta. Binigyang diin sa huling bahagi ng video ang malaking epekto ng suporta ng Joynetics. Hindi man perpekto si Joy, hindi rin nila inaasahang maging ganoon siya. Para sa kanila, ang mahalaga ay ang kasiyahan at kapanatagan ng kalooban ni Joy. Sa kabila ng lahat ng pighati, bashers at pagsubok, lumitaw si Joy bilang mas matibay, mas classy, mas masaya. Panghuling mensahe. Ang salaysay ay nagtapos sa isang positibong mensahe. Stay happy, Joy. Stay in love with yourself. At kung darating man muli ang pag-ibig, sana sa tamang tao na this time. Isa itong paalala na sa gitna ng gulo ng social media at panghuhusga ng iba, ang tunay na tagumpay ay ang pagmamahal sa sarili. Ang tono ng talumpati ay emosyonal, may halong panghihinanakit, pagtatanggol at paglilinaw ukol sa mga issue sa loob ng Kalingap community, partikular tungkol sa bashing sa mga tinatawag na angels at sa naging reaksyon umano ni Kuya Brooks. Detalyadong salaysay. Isang masalimuot na usapan ang muling sumiklab sa loob ng Kalingap community, kaugnay ng bashing at umano'y paninira sa mga tinatawag na angels, mga kabataang tinutulungan ng grupo. Ang tagapagsalita ay tila isang content creator o reactor na dumaramay sa nararanasang panghihina at kawalan ng depensa ng mga angels, na bagamat ang layunin ay tulungan sila, ay tila nababalingan ng batikos. Nakakaawa ang mga angels. Maring binigyang diin ng tagapagsalita na nakakaawa ang kalagayan ng angels. Aniya, ang motibo naman ay pagtulong, ngunit ang kapalit ay pagbabash mula sa iba't ibang sektor, maging mula raw mismo sa loob ng Kalingap community. Pagbanggit kay Kuya Brooks at ang alingas-ngas na banggit dito si Kuya Brooks, isa umanong personalidad sa loob ng grupo. Ayon sa tagapagsalita, may mga reaksyong tila pasaring at paninira kay Joy, isa sa mga angels, na umano'y wala namang ginagawa, ngunit binanatan pa rin. Itinataas dito ang tanong, masama bang pag-usapan ito? Ipinunto niya na kung talagang walang masamang intensyon si Kuya Brooks, bakit ito nag-react ng masama nang banggitin ang pangalan niya? Ginamit ang kasabihang, open quote, ang sugat mahapdi kapag nabubudburan ng asin upang tukuyin na baka may tinamaan dahil may tama. Close quote. Pagpapaliwanag, hindi paninira. Mariin niyang itinanggi na galit siya o may layuning siraan. Ang pagbanggit umano ng pangalan ay hindi para tirahin, kundi bilang bahagi lamang ng paglilinaw sa issue.
Hindi raw siya gumawa ng thumbnail na personal kay Kuya Brooks at kung may napag-usapan man, ito ay dahil sa usapin ng nakaawa. Paulit-ulit na reaksyon, vice versa na bangayan. Binanggit din ang pareho nilang pagkakapagsalita ng paulit-ulit. Ayon sa kanya, pareho silang ngak-ngak. Ibig sabihin, parehong walang tigil sa pagtatalakay sa issue. Kaya't walang karapatang sabihin ng isa sa kanila na mas grabe ang ginagawa ng isa, pareho lang daw sila sa dulo. Mga tanong sa isip ng viewers at pananaw ni Rob, binanggit din si Rob at pinunto na may mga salitang galing daw sa kanya na tila inuugnay sa opinyon ni Kalingap Rob. Hinikayat ang sinumang may opinyon na ilabas ito ng malinaw at personal, hindi gamit ang ibang tao bilang pantakip. Panawagan ng pagkontrol sa emosyon. Ang tagapagsalita ay tila humihingi ng kaunting pasensya at hinahon mula kay Kuya Brooks. Hindi raw siya kalaban at wala siyang balak-balikan ng issue ng paulit-ulit. Ang gusto lamang niya ay linawin kung bakit ganito ang naging reaksyon at kung bakit tila ang mga angels ang napagbubuntungan ng sisi o batikos. Ang buong talumpati ay umiikot sa tema ng pangangalaga sa mga bata, angels, pananagutan sa community, at pagkakahiwa-hiwalay ng loob dahil sa internal na bangayan. Ang tagapagsalita ay nagtatanggol, nagpapaliwanag, at naglalabas ng sama ng loob sa tila kakulangan ng konsiderasyon mula sa ibang kasapi, partikular kay Kuya Brooks. Aniya, hindi siya galit, ngunit mga bagay na dapat linawin, lalo na kung ang layunin ng grupo ay tunay na pagtulong. Kung gusto mong gawan ko rin ito ng buwad lang, script kanilang grupo. Sa kabila ng mga matitinding pagsubok, tila muling bumangon si Joy. Ngayon ay nasa tinatawag niyang solo era, kung saan nangingibabaw ang self-love, confidence at positive energy. Joy, blooming at masayahin. Napansin mismo ni Kalingap Rob ang masayang aura ni Joy, lalo na sa kanilang banter na tila magkuya. Tinukso pa siya ni Rob kung siya'y muli na namang in love, pero pabirong sinabi nitong bawal ma-in love. Ang usapan ay puno ng kulitan at biruan na nagpapakita ng gaan ng loob ni Joy at ng suporta ng kanyang paligid. Mensahe ng pagbangon. Pinuri ng vlogger ang katatagan ni Joy, hindi siya nagkulong sa lungkot pagkatapos ng mga pagsubok. Sa halip, mas lalo pa siyang naging masigla at positibo sa buhay, isang bagay na bihirang makita agad-agad sa mga taong dumaan sa heartbreak o kontrobersya. Sa kabila ng mga pangbabash at intriga, ipinakita ni Joy na kaya niyang dalhin ang sarili niya ng buo at may dignidad. Pagbati ng mga tagahanga. Inilahad din kung gaano kalaking papel ang ginampanan ng kanyang fans, Joynetics, na nanatiling tapat sa kanya sa kabila ng lahat. Hindi nila siya hinusgahan. Sa halip, mas lalo pa siyang minahal. Ayon sa vlogger, ang suporta ng Joynetics ay isang inspirasyon kay Joy para magpatuloy, hindi lang sa career kundi pati sa pag-aaral. Issue ng tattoo, pagpapahayag ng lakas.